Hello mga kabayan, welcome back sa ating panibagong video, and this is Ilonggo Bisdak in Europe, and nakabase po ako ngayon sa Croatia mga kabayan. So mga nagtatanong pala, no, kasi maraming nagko-comment kung ano yung mga jobs hiring ngayon dito sa Croatia mga kabayan. So good news to sa mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas na nagbabalak na gustong pumunta o gustong mag-apply dito sa Croatia mga kabayan. So may agency dyan sa Pilipinas na nag-hired sila papunta dito sa Croatia mga kabayan, no? So bagong lahat mga kabayan, mag-i-intro muna. Yun na nga mga kabayan, ano ba yung jobs hiring na ito mga kabayan, no, na pwedeng applyan papunta dito sa Croatia, Europe mga kabayan. Sa alam ko sa inyo mga kabayan is meron kayong mga mga experience na sa ganitong field mga kabayan. So yung agency pala mga kabayan is a human link agency dyan sa Pilipinas mga kabayan na pwede nyong applyan papunta dito sa Croatia. So ano ba yung kanilang jobs hiring mga kabayan? So meron silang room attendant mga kabayan na jobs hiring papunta dito sa Croatia mga kabayan. So yung room attendant na yan is para next season to mga kabayan, kumbaga next year. So yung process po nito is 6 months to 1 year mga kabayan, no, yung process nitong room attendant papunta dito sa Croatia. So kaya nag-start sila ngayon mag-hire na mga kabayan kasi nga papasok na next year for summer season. So kailangan nila ng room attendant mga kabayan. So babasahin ko sa inyo, ayan sa screen, makikita nyo mga kabayan, no, room attendant mga kabayan yung hiring nila. So ano ba yung qualification mga kabayan? So ang qualification po is a male or female mga kabayan. Tapos minimum of 2 years of working experience as a room attendant. So alam ko mayroon kayong experience na ganyan. Good communication skills with hotel experience mga kabayan, no, kailangan hotel experience talaga. Good knowledge and English language mga kabayan, kasi mostly dito sa Croatia kailangan din natin mag basic lingwahe nila mga kabayan, pero mostly ginagamit talaga dito English naman kami kasi nga hindi naman sila na minsan nakakaintindi ng salita natin to. Anyways, so cleaning rooms and bathrooms, making beds, replacing linens and towels mga kabayan, no, vacuuming dust, no, yun ang trabaho as a room attendant mga kabayan. Same like pa rin ng cleaner mga kabayan yung trabaho. Washing glass, walls and windows mga kabayan ng hotel, no, kasi may mga kasamahan din kami dito nga room attendant din sila or cleaner. Yun yung mga trabaho. So maintenance and cleaning, yan yung mga qualification mga kabayan, basahin nyo lang. Qualification, campsite cleaning, mobile homes, tapos rooms, bathroom, kitchen, living room, and terrace mga kabayan. Kasi mostly dito sa Croatia mga kabayan, sa hotel talaga meron silang mga terrace dito mga kabayan. So medyo maganda yung hotel, no, lalo pag 5-star, 3-star, 4-star hotel dito mga kabayan. Application of occupational safety measures mga kabayan. Yan. So ano yung mga requirements mga kabayan as a room attendant? So kailangan nyo lang i-update yung resume nyo or CV, passport copy, no, DFA with apostle mga kabayan, or NBI clearance must valid minimum 11 months mga kabayan. So kailangan yung kanyang mga NBI mga kabayan, magkuha kayo ng NBI, ipapa-apostle nyo na mga kabayan para ma-line up kayo o malagay kayo sa interview mga kabayan, kasi yun pinaka main requirements mga kabayan papunta dito sa Croatia. High school or college diploma, wala namang problema mga kabayan as long as meron kang high school diploma or college mga kabayan. Certificate of employment, no, pero kadalasan kasi mga kabayan minsan dito sa papuntang Croatia mga kabayan, naman sila naghanap ng certificate po. Depende kasi yan sa agency, kasi nga required din yan mga kabayan, no, required siya papunta dito sa Croatia mga kabayan, kasi minsan naghanap din yan sa mga agencies. Hindi kagaya sa mga cross country, walang problema ng mga certificate as long as meron kang diploma mga kabayan. So if you are interested in this position, please send your resume. Ayan mga kabayan, nakalagay. Ilagay ko din sa baba yung kanilang ilagay ko din sa description mga kabayan yung kanilang mga website, no, kung paano kayo magpasa, paano nyo i-send yung resume ninyo mga kabayan. So yung career and human link jobs and .net mga kabayan, yung kanilang email address.
So ilagay very ano pa naman mga kabayan kasi pinaka-legit yan na agency and legit yan ng tie-up niya dito sa Croatia is Pinoy 385 mga kabayan. So maraming Pilipino dyan, mostly Pilipino talaga kinukuha, wala mga ibang lahi mga kabayan. No? Even though sa mga cross-country, Pinoy talaga kinukuha nila. So no fees, ayun basahin ko, no fees in any forms and or purpose will be collected mga kabayan from the applicants. So beware of illegal recruiters and human traffickers mga kabayan. So anyway mga kabayan, mababa lang po ang placement fee dito sa Human Link Agency, no? Kasi marami akong kasamahan nandito na ngayon. At marami pa rin nag-message sa akin na nandito na sila sa Croatia, nag-apply sila sa Human Link. So mababa lang yung placement fee. Hindi man siya umaabot ng 100k mga kabayan kasi sa ibang. So ayun na mga kabayan, sana makatulong to sa inyo yung jobs hiring na to mga kabayan, no. Alam ko malaking tulong to sa mga kababayan natin nandiyan sa Pilipinas na naghahangad na gustong pumunta at mag-apply dito sa Croatia o sa Europe mga kabayan. So yung sahod pala nito mga kabayan is nasa 580 euro mga kabayan yung sahod nito. So nakadepende po yun mga kabayan, minsan kasi sa kontrata hindi nasusunod pagdating dito sa Croatia mga kabayan. Danas yan ng mga ibang kababayan natin na may offer sila na 580 euro pagdating dito sa Croatia, umaabot silang 700, 850 o 950 euro mga kabayan. Nakadepende kasi yan sa hotel na pinapasukan ninyo o sa hotel na papasukan ng agency sa inyo mga kabayan pagdating nyo dito sa Croatia. So ayun lang mga kabayan, sana nakatulong sa inyo to. Huwag natin kalimutan mga kabayan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Please don't forget to share this video sa inyong mga kaibigan, no, na gusto mag-apply papunta dito sa Croatia mga kabayan. Meron din yan sila sa Mindanao and Visayas mga kabayan na agency. Just email lang po sa kanila mga kabayan sa mga nandyan sa Visayas at saka sa Mindanao. Email nyo lang yung inyong CV mga kabayan sa kanilang email address. Ilagay ko lang po lahat ng mga details dyan sa baba sa aking description box. I-check nyo po mga kabayan, no, para makapag-apply kayo ng maayos mga kabayan, no? Maraming salamat sa inyo and see you around for the next vlog. Bye!